So, magandang hapon guys. So, bali, bubuo tayo ngayon ng ano. Uy, yun yun. So, bubuo tayo ngayon ng 12 volts, 16.8 AH, no? Yun na guys, no? Na parallel na natin siya. Yun. So, yun guys, no? Mag-spot weld na tayo. So, yun guys, no? Na ano natin siya, isbatan na natin siya ng para sa balancer, no? So yun guys, oh, ano lang kadali, apat na connection. Magandang hapon guys, no? So bali, bubuo tayo ngayon ng ano. Uy, yun yun. So bubuo tayo ngayon ng 12 volts, 16.8 AH, no? Gamit tong mga second hand cell, no? Bali, kay Sir Bryce to. Bali nag-YouTube din yan, no? Subscribe nyo rin siya sa YouTube channel niya. Ano ba channel niya, Paul? Yun, Bryce Ventures. Yun, Bryce Ventures. So, shoutout kay Sir Bryce, no? Na naman. So, yan. Ito, gagawin natin yung battery niya. So, mga second hand to. Tingin ko kaya ipapagawa niya, sahit nang hinayang din siya. So, okay pa naman. So, tara. Meanwhile, yun guys, nalilinisin natin yung mga cell. So, kung mapapansin nyo yung iba, linis na. So, ito mga to, hindi pa. Ayan, no? Bali kasi second hand tong mga cell na to, eh. So, bubuo tayo ng ano, 12 volts, 16.8 AH. dalawang beses na yan! So, ngayon si Michael, no? Magawa rin. Pala magbuo ng lithium na mga second hand, kailangan nyo ng ganitong grinder. So, any brand naman pwede. Tapos kailangan nyo ng balang ganyan, no? Panlinis. Kasi pag tinanggal nyo yung nickel strip, ganyan mangyari. Ayun. So, ito pala yung mga kakailangan natin guys, no, pagbubuo tayo ng lithium. Kailangan natin ng ano, nickel strip. Yan. So, dito optional naman. Kung mga 12 volts lang naman, pwede na yung mas manipis dito. So, kasi ito, 10mm to. Bali, makapal to. Ginagamit namin to talaga sa mga pang 48 volts to 72 volts. Tapos, ito kailangan din natin ng Kapton tape. Kaya tawag nyo lang ano, yayamanin tape. Tapos, itong ring insulator, no? Insulator paper. Ano, yan. Kailangan yan para dito sa taas. Tapos ito rin, kailangan din natin itong buong insulator paper na to, pambalot. Tapos, may ganitong klase rin na ano, nickel strip, oh. Hindi na kayo mapagod mag spot weld. Hindi katulad nito, isang piraso lang kasi. So, yun. Simulan natin mag spot weld. Meanwhile, Yun na guys, oh. Nalagyan natin siya ng paper insulator na ring. Ayan. Itong gamit kasi nito is para pag nilagyan mo siya ng nickel strip,
Yan. Saka limang mag-init, hindi rin basta-basta kakapit dun sa kabilang side. Kasi yung kabilang side nito, negative. Itong gitna is positive. So pag nagdikit yan, malamang putok yan. So yun. Spot weld mo siya. Sakto lang. So, itong pig na to, huwag nyo napansinin kasi sobra lang yan. Hindi kasi kasya dito sa pinaka-holder namin ng battery. So, nakalimutan ko pala, kailangan nyo rin syempre ng ganito, na machine. Para makapag-spot weld kayo. So, itong gamit naming machine is, meron siyang pedal. Yan. Pag pinisil mo yan, ayan, tutunog. Tapos pwede rin siyang hindi pedal, dito mismo nakarekta. So, so, nasa inyo na lang yan, no? Kung saan anong gagamitin nyo. Yan. May settings dyan. So, ang ginagamit namin lagi. Uy, ang mo! Ang ginagamit namin lagi is, ito, yan. Set mo siya sa 8, tapos 60. Yan. So, balikan ko na lang kayo mamaya pagka tapos na natin si spot weld. Yun. So yun guys, no, mag-spot weld na tayo. So, para ito yung needle straight. Sira ulo. So, huwag na pa si tropa natin, no? Sira ulo yan, eh, no? Gago! Naka, ano to, 7P, 3S. So, ibig sabihin ng 7P, 7 parallel siya, no? Naka-parallel siya sa 7 piraso na cell. Yung S naman, ang ibig sabihin ng 3S, series. So, naka-tatlong series siya. So, bali, pag pinag mo yun, kasi pag S, pag series, automatic yun. Automatic yun, mag-a-add siya sa voltage, no? So, bali, ang isang voltage kasi nitong 18650 is 4.2. So, bali, pag inad mo yun, pag pinag mo pala sa 3, so, ang kalalabasan ng is 12.6. So, yun. Tapos yung sa P naman, sa parallel, bali, 7P siya. So, ang mag-add naman siya is yung, sa kanya is yung capacity. So, yun lang. Para lang alam nyo lang din, no? Kasi pag gumagawa rin kayo ng lithium, importante rin alam nyo yun, no? So kung napapansin nyo, sa bawat isang cell, sinispatan ko siya ng 4 na na spot, no? Para matibay, hindi siya matatanggal kagad. So ganun yung ginagawa namin dito sa scoop, no? Kaya lahat ng mga binibili namin dito is quality na battery. So hindi ka namin pansinin yan. Mongol yun. So balikan ko na lang kayo mamaya guys, no? Pagtapos na natin yung spot. Yun na guys, no? Na parallel na natin siya. Yan. So, positive, tsaka yung negative niya nakaparallel na. Yan, diretso. So, yun. Diyan kadalasan nalilito yung mga bago nag-build ng lithium, no? So, huwag kayo malilito dyan. Yung parallel na yan, ibig sabihin isang series lang yan. Yan, series 1, series 2, tapos series 3. Tapos, yun. Bago kayo magsi-series, parallel niyo muna para hindi kayo malito. Lalo pag gantong maraming parallel. So, ang gagawin na natin ngayon is, babalik rin lang natin itong isa. Yan. Kabaliktad mo yan. Ang spot weld na natin dyan is dito na. Itong dalawang to, pagkakonikin natin yan. Yan. Bawat cell may spot weld na nickel strip para matibay. Tapos ang next na spot weld mo, yung ilalim, dito. Ilalim nito, bali negative yun, kukunik mo sa positive nito. Yun. So, bali ang magiging positive natin, yung positive, yung ilalim nitong series 3. Yun. Tapos gagapang siya dito. Yan. Mag-a-add na yan ng voltage ngayon pag gumapang dyan. So, kukunik naman, ito gagapang naman dito sa ilalim, kukunik dito sa kabilang series, sa series 1. Yun. So ito ngayon ang magiging negative natin, itong dulo na to. So yun, balikan ko na lang kayo guys mamaya. I-spot weld na natin.
guys, na-spotload na natin siya, no? Ayan. Series na siya. So, bali ganyan, no? Ganyan yung itsura ng 12 volts. Tatawag nyo ng 3 series. Yan. Tatlo. Yung parallel, yan. Baliktaran, di ba kung mapapansin nyo? Yan, pinapaulit-ulit ko para hindi kayo malito, no? Yan. So, bali, ang positive niyan is itong dulo. Positive. Ito naman ang negative. So, sa SLA, parang ganyan din, no? Kaso, ang pinagkaiba lang kasi nila. Yung SLA kasi, isang piraso, mataas yung AH niya, kaya no need na siyang iparallel, no? Kadalasan, ang isang piraso kasi ng SLA, pag pang e-bike, ang pinakamababa is 12 AH. So, hindi mo na siya kailangang iparallel pa, unlike dito. Milliampere yung usapan kasi dito sa, ano, no? Sa 8650, sa lithium, kaya kailangan mo talaga siya iparallel para lumaki yung capacity niya per parallel, per series. Yun. So, lalagyan na natin ito ngayon ng Kapton tape, tsaka ng paper insulator para hindi siya gumalaw-galaw. So, yun na guys, no? Babata natin siya ng Kapton tape. Ito lang, gilid, para hindi siya gumalaw. Dito ka lang. Yun. Make sure nyo lang na nakadiin para compress na compress. Ayan. Vlogger! Shoutout ko din! Dalawang natin kahit dalawang ikot lang. Ay, isa pa lang yung ito. So, medyo din yung magaling sa likod, no? Hello, vlogger! Kulang sa load yan, eh. Ayan na. So, yan na, oh. Mabalit na siya, no? Hindi siya gagalaw-galaw. So, papatungan pa natin yan ng insulator paper, no? Para safe siya. Para matakpan tong buong to. Insulator paper. Yan, malapad. Tapos siya dito. Uy, bisa mo yan, nata tayo. So, tulala siya. This is my project. So, kaya tingnan nyo yung ginagawa ko. Nag-walkout tuloy. Walang dyan. Pumatak na yung tama mo, gago para mainit. Yun. So, pag itong ano na to, kahit isang balat lang, sikakapal siya. So, tutuloy natin ito. Isang balat lang ang paper siya. Yun. So, yan o. Diba? Malinis siya tingnan. Safe pa siya. Yan. Kasi mamaya, lalagay tayo dito ng ano, lagay ng wire balancer. So, ipapatong natin yan dyan. So, para hindi siya, kung sakali mo maipit, hindi, kasi minsan mabagsak mo siya, kaskas yan dito. Pag kumaskas yan dyan, didikit sa negative. Puputok yung lithium niya, syempre. So, yun, safety rin yun. Huwag sa malinis tingnan. Yun. So, nagawa na natin siya ng balancer dito. Balikan tayo ulit mamaya pag okay na. Pag nakakabit na rin yung BMS. So, yun guys, no? Na ano na natin siya. Ispatan na natin siya para sa balancer, no? Yan. Yan, apat lang. Yan. So, bali, ito kasi connection yan. Itong isang to, ito. Isang to is, dyan may lalagay yung zero. So, pagka nakakita kayo ng BMS kasi may nakalagay yung zero. So, ang ibig sabihin ng zero, ground o negative. Yan, ground side. Tapos, itong mga sumunod naman is positive. So, ito, negative, positive. So, para hindi kayo malito, lagyan nyo dito ng sulat na 0, tapos positive o 1. Lagyan nyo 1, 2, tapos 3. Kasi magkakasunod-sunod yun, hindi kayo pwedeng magkamali. Kasi sira BMS nyo. So, ito yung BMS natin. Yan. Yan. Ito natin. So, yan yung BMS natin. 12 volts. Yan. 12 volts. So, bali ito yung 0. Tapos, ito yung 4.2 volts. So, magkasunod lang sila, no? 4.2 volts, tapos 8 volts, 12 volts. So, yun lang. Kasi ito yung out. Positive, negative. Out ng 12 volts. So, yung kabit na natin. Nasa-subscribe ka lang. Gawin mo yan.
Masira ang buhay nyo. Masisira ang buhay. Tingnan ka rin. So, kailangan nyo rin pala lang ito guys na panginang. Ayan. So, make sure nyo lang lagi yung connection na tama kasi isang pagkakamali nyo lang dito, sira yung BMS nyo. So, sasabugan kayo. Yun, hindi mo. Malakas yan eh. Masisira ang buhay mo. So yun guys, ano lang kadali. 4 na connection lang. So out nya ito. Yan. Diyan na kayo maglalagay ng wire niyan, positive, negative. Test natin. Pakita natin yung output mo. Oy! Ay! Talaga ko. So huwag nyo pa sila isa na yun. Manulit ko, wala kasing project yun. So ito, sa tester naman, set nyo lang siya sa ano, DC. Yan. Direct current. Yan, DC. Ayan, naka-DC na. So tester natin. Yan, nag-ibig na. So yun. Ibalitad. 15.3. Yan, 15.38 ang output niya. Uy, bakit ang laki? Sira na kasi itong tester na. Ayun, naduling ako. 12 pala, tama. 12.38. Akala ko 15. Kaya niya. Yun, so ayos na. Ibabalot na lang natin to, no? So, shortcut na tayo. Papakita ko sa inyo yung balot na nito. Ayun guys, no? Ito na siya pagka nabalot, no? So, shortcut na tayo. Bali, ito yung una natin ginawa, no? So, ito yung kanina. So, yan. Ganyan din yung kalalabasan niya, no? So, kailangan nyo rin pala ng pambalot. Nakalimutan ko kanina. Kailangan nyo ng battery wrap na katulad niyan. Iba-iba rin ang sukat niyan. So, kailangan nyo rin ng silicone. Yan. Kung gusto nyo na hindi siya masyadong prone sa tubig, no? Tapos, connector. Optional yan kung saan nyo gagamitin, no? So, ito kasi, ginagamit namin to sa pang-external battery para sa mga ilaw ng mga scooter tsaka mga e-bike. Yan. Katulad nito. Yan. Ito yung pinaka-bag niya. So, ginawa natin to. Bali, optional naman to, no? So, yung video naman natin is para sa pag-build ng lithium na 12 volts, no? So, ito optional to. Yan. Kami rin mismo gumagawa niyan dito. Yan. May voltmeter yan. Ito, pakita ko sa inyo. Yan yung voltmeter niyan. So, connect natin dito. Connect natin. Yan. Connect na natin, no? Bali, may switch siya. Yun. Nakita mo dyan yung voltage niya. Yan. So, bali kasi itong battery ito ay 16 volts. So, pinakita lang natin kung paano yung itsura niya pag nabalot. So, yan yung ano niya. Bali pag yun, 12 volts yun, 12.6. Ito, 16.7 kasi 16 volts yan. So, ito yung sa charging niya. Yan. Diyan nila kinukunik yung mga ilaw-ilaw nila. Yan ang itsura niya, no? Diba? Quality, diba? Quality? Yeah, quality. So, yun guys, no? Siguro dito na tayo matatapos, no? So, shoutout sa mga kasama natin. Ayun, no? Si No Project. Yan yung maingay kanina pa, no? Si, ano pala yung ano niya? Subscribe nyo rin pala yung channel niya. Dito, ano pangalan nun? Yun, full throttle, no? Pag may nakita kayong nagbablog na mongoloid. Siya yun. So, ito si Michael, yung kasama natin. Gumagawa ng lithium niya, no? Yan. So, yun guys. Dito na lang.